Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa ng Salita ng Buhay, sa mga kapastoran ng FIBAP at mga kapatiran sa bawat simbahan, sa mga taga TFBC Naik, Tabernacle of Faith Baptist Church, sa aking asawa, Ma'am Rochelle Remogat, sa aking pastor, Pastor Ramiro Odona, at mga taga MIBC Maragondon at Cavite City. Ganun din po kay Pastor Daryl Miller ng Maranatha Baptist Church, McAllen, Texas, USA. At sa lahat po na naaabot ang palatuntunan na ito, ako po si Pastor Ray Remogat ng Tabernacle of Faith Baptist Church Naik. At salamat po sa Panginoon sa oportunidad na ito na maging tagapagbahagi ng salita ng Diyos kayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon at ganoon din po salamat Pastor Johnny Cor at Brother Josh ng Dasmariñas Bible Baptist Church sa inyo pong pangunguna para sa gawain na ito. Tayo po'y mag-aaral po ng salita ng Panginoon at kung kayo po'y may mga Bible, let us open our Bible in the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Hebreo Kapitulo 10 talatang 25. Ang sabi po ng Bible sa 10:25 ng book of Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Ang pamagat po ng ating pong devotion po ngayong umagang ito ay the work of prayer meeting. The work of prayer meeting. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, Lord God. Ikaw ang makita at mapapurihan. Salamat, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Muli, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The work of prayer meeting. Ano niyo po ba mga kapatid, napakahalaga po ng lahat ng gawain ng Diyos. Lalong-lalo na po kapag ang gawain ay patungkol po sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Higit sa lahat, tayo po'y nag-aaral ng Kanyang salita. Ang gatong ministeryo ay isang napakahalaga sa Diyos. Ang gawain every Sunday ay mahalaga sa Diyos. Higit sa lahat, mahalaga din po ang prayer meeting. Kaya nga, may kasabihan nga ang mga mananampalataya, kapag ang mga tao daw umaating sa umagang pagsamba, ibig sabihin daw ay mahal nila ang simbahan. Kapag ang tao daw o mga kapatiran ay umaating sa hapon, ay mahal daw nila at binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang pastor. Subalit may nagsabi na kapag ang mga kapatiran ay umaating sa araw ng panananginan o ang prayer meeting, ito raw ay higit na nagmamahal sa Diyos sapagkat sila'y nakikipag-usap. Merong kasabihan that the thermometer of a church is its prayer meeting, na ang sukatan ng init o lamig o temperatura ng isang simbahan ay nakasalalay po sa gawain ng prayer meeting. Alam niyo po mga kapatid, from the very beginning of the church, Christians have gathered to pray. In the book of Acts chapter 4 verse 24, ang sabi po doon, and when they heard that, they lifted up their voice to God. Nanalangin po sila ng sama-sama in one accord, and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth, and the sea, and all that in them is. Ganon din po sa Acts chapter 12 verse 5, na kung saan nung si Apostol Pedro ay hinuli at ikinulong, ang sabi doon, when Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing. Nung mahuli daw si Pedro ay ang kanilang panalanginan ay hindi tumigil. They are praying without ceasing of the church unto God for Peter. And even in Acts chapter 21 verse 5, the Bible says, and when he had accomplished those days, we departed and went our way, and they all brought us on our way, with wives and children, till we were out of the city, and we kneeled down on the shore and prayed. Church, they are praying. They are gathered together to pray dahil nakikita nila ang kahalagahan ng panalanginan. Kaya nga, it is basic for us as a Christian. It is basic for us as a church na magkaroon po tayo ng pagpapahalaga sa prayer meeting. Prayer meetings are important for the church sa kabuuan at maging sa individual na nakikiisa po dito. Ang panalangin is only for those who believe that God is personal and also believe that God
na kailangan nila ng personal na relationship sa Kanya. Ang bawat Kristiyano po, nalalaman niya na ang panalangin ay kumikilos because they have encountered a God who declares na ang sabi ng Panginoon, "Talk to me and I will listen." The Apostle John confirms this in the book of 1 John chapter 5 verses 14 to 15 na ang sabi po doon, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him." 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Ano yung mga kapatid, napakahalaga po ng panalangin ng sama-sama o napakahalaga po ng prayer meeting. Sapagkat sa pamamagitan po ng panalangin, especially with one another, dito po ay higit na papalakas po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano ba at bakit ba napakahalaga ng prayer meeting? Number one, the reason why prayer meeting is important and valuable because we believe that prayer meeting is demonstrating and validating the faith that we have in Jesus. Prayer meeting, we are demonstrating and validating the faith that we have in Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, lalo na sa isa't isa, ipinapakita natin at pinatutunayan natin na ang pananampalataya natin kay Kristo. Sabi ng isang manunulat na si Andrew Murray, the great Christian minister and prophetic writer, prayer depends chiefly, almost entirely, on who we think we are praying to. Ang panalangin ay nakasalalay sa lahat, halos ganap na kung saan sino ang inaakala nating ipinagdarasal natin. It is true that the discipline of prayer with one another that we develop a growing intimacy with God and create a spiritual bond in one another. Napaka-importante po na ito. This is one of the most valuable aspect of praying with one another. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan po ng pagbibigay pagpapahalaga sa prayer meeting, dito po ipinapakita ho natin at ipinapasaysay natin ang ating pananampalataya para sa Panginoon. Another word benefit of prayer meeting is the confessions of our sins to one another. Confessions of our sins to one another. Mga kapatid, prayer meetings gives us opportunity to obey the command of God. Na ang sabi ng book of James chapter 5 verse 16, confess your faults to one another and pray one for another that ye may be healed, because the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Dito po pinapakita po ni James na hindi not necessarily speaks of physical healing, but rather of spiritual restorations. Hebrews chapter 12 verses 12 to 13, the Bible says, "Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees." And verse 13 says, "And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed." Apostle James also refers to forgiveness of God, which enables the believer to become spiritually whole again. Ang sabi ni Apostle James, nalalaman niya that the one who becomes separated from lack, ng sino man daw na mananampalataya na hiwalay, hiwalay at walang pakikiisa sa kanyang kapatiran, is the most susceptible to the dangers of sin. That's why it is very important and valuable ang panalanginan sa bawat isa, because ito po ay ipinapakita natin ang ating humility. And God wants His people to encourage and support one another in loving fellowship, mutual honesty and confessions as we pray for and with each other. Kagaya po ng ating Panginoon, He taught us how to pray, na kung saan sa pamamagitan ng pananalangin ay nakalalapit tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay nakalalapit at nagkakaroon ng katapatan ng pagsasabi sa ating Diyos. It is very important for us as a Christian na tayo pong lahat ay sama-sama nananalangin, at sa pamamagitan na ito, we are able to confess our sin.
All of us, mga kapatid, ay kailangan po ng bagay nito. Sapagkat ang pagkakaroon po ng close fellowship ay nakakatulong po sa atin to provide spiritual strength and to experience victory over sin. Napaka-importante po at napakahalaga po sa atin na bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng panalanginan ay nakapagpapahayag tayo ng ating mga pagkakamali o ang ating mga kasalanan. And through this, ay natututo tayong ipanalangin ang bawat isa. Natututo tayong sambitin na merong kapayapaan at kaluwagan sa ating puso, na alam natin na merong tutulong sa atin na ipanalangin tayo sa harapan ng Panginoon. Another importance of prayer meeting is that believer encourage one another to endure. Another great importance of prayer meeting is that believers encourage one another to endure. Mga kapatid, opo, lahat po tayo. Wala po rito isa po sa atin sa lahat po na nakikinig ngayon na hindi humaharap sa mga obstacles ng buhay. At lahat po tayo may mga problema, may mga pagsubok. But by sharing and praying together as Christians, we often help others avoid bottoming out in their spiritual lives. Naaavoid niya, napipigilan niya na maging mababa ang pagtingin niya sa kanyang spiritual life. Kasi mga kapatid, bakit? Kasi kung tayo po ay alone, isolated, at wala sa pakikiisa sa mga kapatiran, sa pamamagitan ng panalangin, at pag-i-encourage sa isa't isa, ay nakikita natin na parang wala tayong pag-asa. We are helpless and hopeless. Kaya mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay magsama-sama sa panalangin, because as a believers, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, we are able to encourage one another to endure hardship in our lives. Kagaya po na sinabi ng Galatians chapter 6 verse 2, as we carry each other's burdens, we are fulfilling the law of Christ. Mga kapatid, where there is prayer, kapag meron pong panalanginan na sama-sama, there is unity. At kanino po tayo merong unity? Unity sa Panginoon. Unity na kung saan tayo mananalangin sa Diyos fervently. Na tayo po'y mananalangin sa Diyos na meron pong pagsisikap at pagkakaisa. Kagaya po ng sinabi ng Book of John chapter 17 verse 23, I in them and thou I in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Mga kapatid, makita natin dito, there is unity. Meron pong pagkakaisa na kapag tayo po nagsama-sama na magpanalangin sa isa't isa, na tayo sama-sama na nagkakaisa sa isang layunin, ito'y makipag-usap sa Diyos, magpanalangin sa isa at magtaasan sa isa't isa. Mga kapatid, natutulungan po natin ng ating mga kapatiran. That's why let us encourage one another to be a part of this ministry that God entrusted to us. Prayer meeting is essential. Sapagkat dito natin isinasambit ang ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, more than anything else, ang panalanginan sa bawat isa, ang prayer meeting ay dapat natin bigyan ng pagpapahalaga. It is basic for us as a Christian. Very fundamental, na kung saan ang prayer meeting ay isa sa pinakamalaga at importante na ministeryo ng gawain ng Diyos. Ano pa ang kayang ibigay na benepisyo na kapag tayo po ay nakikiisa sa prayer meeting? Prayer meetings brings about change. Bring about change. Praying with one another, believers can witness God produce miracles and change our hearts. Mga kapatid, a prayer meeting is a time of a real value. Prayer meeting is a time of a real value as the believers seek a deep intimacy and quiet communion with God at His throne. Ito po yung kahalagahan po. Ito po yung importansya. That's why huwag nating hayaan na bigyan ng walang saysay at importansya ang gawain ng prayer meeting, because sa pamamagitan na ito, napalalalim natin ang ating intimate relationship sa Panginoon.
Sa pamamagitan na ito ng prayer meeting, dito natin nasasambit ang lahat ng bagay na nais natin sa Panginoon. At sa pamamagitan na ito, mga kapatid, merong kayang i-produce ang Diyos ng isang miraculous things, miraculous situation, a miraculous way to change your heart and to change my heart. Mga kapatid, huwag natin bigyan ng walang saysay ang gawain ng prayer meeting. Ang araw ng panalanginan, napaka-importante po na ito sa bawat isa po sa atin. Sabi nga ng isang manunulat, ng isang theologian na si Charles Spurgeon, ang sabi niya, you have no time for the prayer meeting, but you have time enough to brushing your hair to all eternity. You have no time to bend your knee, but plenty of time to make yourselves look smart and grand. Tama po yung sinabi niya. Napakarami nating oras sa lahat ng bagay, sa mga makamundong bagay, and don't get me wrong about this. Hindi masama ang magkaroon ng trabaho, pag-aaral o pagsisisikap, but yung makalimutan mo na lumapit sa Diyos, yung makalimutan mo na yung gawain ng Panginoon, git sa lahat na mas binibigyan mo ng importansya ang lahat ng bagay sa mundong ito, kaysa doon sa pagluhod mo sa Panginoon, kaysa sa pag-attend mo sa prayer meeting, sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, there is nothing na pwedeng ipalit para maging daan sa pagpapala ng Diyos. Ito yung pakikipag-usap sa Kanya. At dito, kung nagdi-desire ka na mabago ang buhay mo, kung nagdi-desire ka na magkaroon ka ng intimate relationship sa Panginoon, at kung nagdi-desire ka na magkaroon ng isang bagay na kung saan pagyayamanin ang buhay spiritual mo, kapatid, makipag-usap ka sa Diyos. Makiisa ka sa araw ng panalanginan. Makipagsama ka sa lahat ng mga kapatiran na nananalangin. Through prayer meetings, through prayer time, God produce miracles and change your hearts. Change our hearts. Kaya mga kapatid, it is a time of unity with fellow believers in the presence of the Lord. It is a time to care for those around us as we share their burdens. Na tayo po lahat, no? Kung talagang sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, let us always desiring to have an intimate relationship with God. And how can we do that? Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya. Sa pagbibigay pagpapahalaga sa Kanya. At sa pagiging isang malapit sa Kanya, ay ito yung lagi mo siyang kinakausap. Lagi kang nananalangin sa Kanya. Kaya mga kapatid, if you are desiring to become blessing to others, why not you and I to carry the burdens of one another? Paano tayo magagawa yun? Sa pamamagitan ng panalanginan. Let us pray one another. Let us comfort one another through prayers. And it is a high time for us na kung saan tayo po ay mag-desire to communicate sa Panginoon and also with those who love Him. Kaya mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat nating alalahanin. Na huwag nating hayaan at huwag nating pabayaan ang gawain ng Diyos. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, praying one another, carrying one another, exhorting one another. At hindi dapat mababawasan, kundi so much the more. Madagdagan pa natin. Why? Because nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya mga kapatid, it is a high time for us to become more closer to God and to have an intimate relationship with the Lord. Kaya kung nakikita mong mahalaga, kung nakikita mo yung worth ng prayer meeting, this is the perfect time for you and for us na tayo po ay magbigay ng pagpapahalaga sa gawain ng Diyos, lalong-lalo na sa pakikipag-niig at pakikipag-usap sa Kanya. Do not waste your time for nothing. Do not waste your time for the idle things, but rather
Maghanap tayo ng oras at bigyan natin ng oras ang araw ng panalanginan. Let's go back to the basic. Let's go back to the fundamental of our faith. And that is the time na kung saan mananalangin tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kagaya ng mga naunang mananampalataya, hindi ho sila nagpabaya sa panalanginan. And God showed them the miracles na hindi na inaakala. Ganon din po sa atin, mga kapatid. If you're desiring to God na mag-perform siya ng miracle, if you and I desiring to be blessed, talk to God. Draw nigh unto Him, and He will draw nigh unto you. And that is the promise of God. He will never leave you nor forsake you. And He is always with you. Kaya mga kapatid, let us give worth ang prayer meeting. Let us give importance ang prayer meeting. Kung tayo nagbibigay ng importansya sa mga bagay sa mundong ito, why not na magbigay tayo ng higit na pagpapahalaga sa gawain ng Diyos? Sapagkat yan ang susi ng pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat, and God bless us all. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe po na ibinigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. The word of prayer meeting, ang halaga ng pagtitipon-tipon ng panalangin. Alam namin, Lord God, na napakahalaga po na ito. At alam po namin na hindi kaya itong tawaran sapagkat ito ang araw at oras ng pakikipag-usap sa iyo. Na kung saan amin pong inilalatag ang lahat ng aming mga pagpapasalamat. Dito namin inilalatag ang lahat ng aming mga hiling. At higit sa lahat, dito po namin na ilalatag ang lahat ng aming mga pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Kaya nga, Panginoon, palagi mo kaming paalalahanan ang bawat babae at lalaki na mga anak mo na huwag makalimot sa araw ng panalanginan. Kung paano kami nagbibigay ng pagpapalaga sa mga bagay sa mundong ito, nawa kami rin naman ay makapagbigay ng higit na pagpapahalaga sa gawain mo, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa ngayong umagang ito. Ikaw ang mag-ingat, ikaw ang magpala. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless us all.